Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, may isang maliit na pamayanan na napapalibutan ng sagingan, niyugan at palayan. Payapa ang lugar na ito sa unang tingin, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may mga panguusig, panlalait at pagkutya na hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam ng pusong nasasaktan. Dito nakatira ang mag-asawang sina Marco at Lydia, parehong nasa kalagitnaan ng kanilang 40 taong gulang. Mahirap lamang sila, isang kubo na yari sa kawayan at pawid ang kanilang tinitirhan. Ngunit higit sa kahirapan ng mabigat nilang pasan, sila ay may malubhang karamdaman. Si Marco ay may matagal nang iniindang sakit sa baga. Madalas itong inuubo, hinihingal at hirap huminga lalo na sa gabi. Ang kaniyang dibdib ay tila laging may mabigat na nakadagan. Si Lydia naman ay may matinding pananakit ng mga buto at kasukasuan, dahilan upang hirap siyang kumilos at maglakad. Kahit ang simpleng pagtayo mula sa higaan ay isang malaking pagsubok. Simula nang magkasakit ang mag-asawa, unti-unti silang nilayo ng mga tao sa baryo. Dati-rati, sila'y masayahing mag-asawa, laging nakikipagkwentuhan sa kapitbahay, palangiti at masigla sa pagtatrabaho. Ngunit nagbago ang lahat nang sila'y parehong dapuan ng karamdaman. Ayan na sila, ang mga mahinang nilalang ng baryo. Bulong ng isang ginang habang nakatanaw sa mag-asawa. Ang tamad kasi, hindi nagsisikap, kaya nagkakaganyan. Sabat ng isang lalaking nakatayo sa tapat ng tindahan. Hindi man lang nila alam na kung may lakas lang sina Marco at Lydia, matagal na sana nilang ginawang muli ang mga trabaho sa bukid upang mabuhay. Ngunit ang katawan nila'y tila nakakadena sa panghihina at kirot. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkahawak kamay naglalakad sina Marco at Lydia sa gilid ng sagingan papunta sa bahay. Sanay na sila sa mga mata ng taong nakatingin sa kanila na tila sila ay sakit na ayaw lapitan. Marco, pasensya ka na ha. Mahinang wika ni Lydia, halos paos ang boses. Kung hindi dahil sa sakit ko, sana nakakatulong ako ng husto sa iyo. Hinimas ni Marco ang kamay ng asawa. Ano ka ba, Lydia? Hindi mo kasalanan. Ang mahalaga, magkasama tayo. Huwag mong akuin ang lahat ng pahirap. Ngumiti si Lydia, ngunit bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Pagdating sa kanilang kubo, agad na umupo si Marco at inubo ng sunod-sunod. Hinagod ni Lydia ang likod nito. Kumain ka muna kahit kaunti. Alok niya habang inaabot ang lugaw na halos wala ng laman ang kaldero. Ngunit bago pa man makasubo si Marco, dumaan ang kapitbahay nilang si Aling Menchi, kilala sa pagiging tsismosa at mapangmata sa lahat. Ay nako, lugaw na naman? Wala na ba kayong ibang makain? Kawawa naman kayo, pero wala kasi kayong sipag. Sarkastikong sabi nito habang nakairap. Nagkatinginan lang ang mag-asawa. Hindi na nila kayang lumaban sa salita. Kung ako sa inyo, umalis na kayo dito sa baryo. Baka mahawa pa kami sa mga sakit ninyo. Dagdag pa ni Aling Menchi bago ito tumalikod. Pagkaalis nito, napaluha si Lydia. Marco, hanggang kailan ba natin kakayanin to? Niyakap siya ni Marco. Hanggat kaya, hindi tayo susuko. Habang magkahawak silang nakaupo sa labas ng kubo, napatingin si Marco sa malawak na sagingan sa harap nila. Ang lalim ng kanyang buntong hininga. Sana, kahit minsan man lang, pagpalain din tayo, bulong niya sa hangin. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may dalawang matang nakamasid sa kanila mula sa itaas ng mga dahon ng saging. Maliit ang mga matang iyon, kulay berde at kumikislap. Dahan-dahang gumalaw ang dahon at lumitaw ang dalawang nilalang na bihira makita ng tao, mga duwende. Hindi basta-bastang duwende, kundi mag-asawang berdeng duwende, kilala sa mundo ng mga engkanto bilang mga tagapangalaga ng sagingan.
Ang lalaki ay may mahabang berdeng balbas at suot na gintong medalyon na hugis dahon ng saging. Ang babae naman ay may kulay esmeraldang buhok at suot na bestidang yari sa hibla ng saging at kumikislap na hamog. Ang kanilang mga pangalan ay Berto at Berta, mag-asawa, mabait at tapat na tagapangalaga ng kalikasan. Berta, mahina ngunit puno ng pag-aalala ang boses ni Berto. Narinig mo ba ang kanilang usapan? Paulit-ulit silang minamaliit ng mga tao dito. Tumango si Berta. Oo, Berto, nakikita ko rin ang bigat ng sakit ng mag-asawang ito. Hindi sila masama. May mabuti silang puso. Nararamdaman ko. Sa dami ng tao dito sa baryo, sila ang may pinakadalisay na kalooban, sagot ni Berto habang nakatingin sa kubo ng mag-asawa. Marahil, panahon na upang tulungan natin sila. Tumingin si Berta sa asawa habang hawak ang maliit na sisidlang gawa sa anahaw. Kung sila'y karapat-dapat, maaari nating ibahagi ang gamot ng kalikasan. Ngumiti si Berto at tumango. Oo, ngunit dapat muna natin silang subukin. Kailangang masigurong hindi sila magbabago ang puso kapag gumanda ang kanilang buhay. Tama ka, tugon ni Berta. Simula bukas, sisimulan natin ang paglapit sa kanila. Habang bumabalik ang mag-asawang duwende sa sagingan, habang lumalalim ang dilim ng gabi, may malamlam ngunit kakaibang liwanag na kumalat sa buong taniman ng saging. Tila may nalalapit na pagbabagong nakatadhana. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ng mahabang panahon, mahimbing na nakatulog sina Marco at Lydia na parabang may paparating na pag-asa. Hindi nila alam, ang himala ay magsisimula na. Kinabukasan, ginising ang baryo ng mababang alingaw-ngaw ng mga manok at kaluskos ng hangin sa mga dahon ng saging. Manipis pa ang hamog nang bumangon si Lydia. Dahan-dahang iniunat ang masakit na mga binti at naglatag ng banig sa may pintuan upang maarawan ang likod. Si Marco na may nagmula sa gabi ng mabigat na pagubo. Tuyong-tuyo ang lalamunan, ngunit may kakaibang gaan sa dibdib. Parang may di may paliwanag na init na humahaplos mula sa paligid. Lydia, wika niya, may nararamdaman akong ginhawa. Kaunti lang, pero parang may humahawan sa dibdib ko. Baka bunga ng payapang tulog natin, sagot ni Lydia, pilit na ngumiti. Bihira tayong nakakatulog ng ganito. Hindi nila alam, mula sa talahiban sa gilid ng sagingan, naroon sina Berto at Berta, magkahawak palad, nakikinig at nakamasid. Sa pagitan ng kanilang mga palad ay ang maliit na sisidlang anahaw na may mumunting liwanag, tila bituing naligaw sa lupa. Handa na sila, bulong ni Berta. Simulan na natin ang pagsubok. Tumango si Berto. Unang pagsubok, kabutihan kahit sa gitna ng gutom. Bago magtanghali, dumating sa kubo ang batang si Toto, payat at may mga galos sa tuhod, anak ni Aling Menchi. Hawak niya ang tiyan at umiiyak. Kuya Marco, Ate Lydia, gutom na ako, hikbi niya. Pinalayas ako ni nanay para daw matuto akong maghanap ng sarili kong makakain. Wala po ba kayong kahit konting pagkain? Napakurap si Lydia. Ang tanging meron lamang sa kalan ay matabang lugaw na parang nalusaw na kanin sa tubig. Si Marco ay napatingin sa palayok, saka sa batang nakatayo sa may pinto, at nagkatinginan silang mag-asawa. Halika, maamong wika ni Lydia. Maupo ka rito. Ibinuhos ni Lydia ang natitirang lugaw sa isang basyong tasa at hinati nila ito. Kay Toto ang mas marami. Nilagyan pa ni Marco ng patak ng toyo sa paghahangad na magkalasa. Pasensya ka na, hiho. Yan na lang ang meron, anya. Nangingilid ang luha ni Toto. Salamat po. Sa mga dahon ng saging, napangiti si Berta. Sa sariling gutom, pinili pa rin nilang magbahagi. Karapat-dapat sila, sagot ni Berto.
ngunit hindi pa tapos. Hapon na nang mamataan ni Marco ang isang tangkay ng saging sa gilid ng kanilang bakuran. Mabigat ang kumpol at tila handa ng anihin. Naroon ang puso ng saging, namimintog at tila nag-aanyaya. Subalit ang kumpol ay nakalawit sa kabila ng bakod, sa hanggahan kung saan nakapwesto ang lupa ni Kapitan Temyong, ang pinaka-iginagalang at pinaka-natatakutang tao sa baryo. Kung pwede lang sana tayong humingi kahit kaunti, anas ni Lydia. Pinahid ni Marco ang pawis sa noo. Hindi tayo magnanakaw. Hihingi tayo ng maayos. Naglakad silang mag-asawa patungo sa malapad na bahay ni Kapitan. Semento, mataas ang harang at laging may natutulog na aso sa lilim. Natagpuan nila si Kapitan Temyong na nakaupo, hawak ang tabako at pinapaspas ang langaw. "Kapitan?" Magalang na sabi ni Marco. "Magpapaumanhin po. May kumpol ng saging na dumungaw sa tabi ng bakod natin. Kung pahihintulutan ninyo po, baka pwedeng mahiram namin ang puso. Gagawin lang ulam. Ibabalik po namin ang natira o kung anumang ipag-uutos ninyo." Umismid si Kapitan. Sinipat mula ulo hanggang paa si Marco at Lydia. "Puso ng saging? Sa akin yon. Kung gusto nyo, bayaran nyo." "Naku, Kapitan, wala po kaming pera." Nahihiyang sagot ni Lydia. Di wala kayong makukuha," putol ni Kapitan. "At ikaw, Marco, naririnig ko, inuubo ka na naman. Huwag na kayong lumapit dito at baka yang sakit nyo kumalat sa mga tao ko. Umalis." Napayuko si Marco, hinawakan ang kamay ni Lydia. Hindi sila nakipagtalo. Sumunod silang mag-asawa na parang basang sisiw. Sa sagingan, napatitig si Marco sa mga dahon at naramdaman ang dating sindak na bumabalik. Hindi sa dami ng mga chismis, kundi sa takot na ubusin ng kahirapan ang kanilang lakas. Mula sa talim ng isang dahon, sumilip si Berto. Ikalawang pagsubok, pagpigil sa puot. Nang sumapit ang gabi, nabalot ang sagingan ng dilim at lamig. Umuugong sa malayo ang kuliglig at tila humahalo sa banayad na pagaspas ng mga dahon. Naupo ang mag-asawa sa labas ng kubo, katahimikan lamang ang kausap. "Lydia," wika ni Marco, "kung may kapirasong kabutihan lang sana ang puso ni Kapitan." "Hayaan mo na, Marco," sagot niya, masuyong humilig sa balikat nito. "Hindi natin kayang baguhin ang puso ng iba, ngunit kaya nating pangalagaan ang atin." Sa mismong sandaling iyon, kumislap ang hamog sa dulo ng mga dahon, tila luntiang alitaptap. Bumaba ang liwanag, dahan-dahang nagbukas ang mga damo, at mula sa pagitan ng mga anahaw ay lumitaw ang mag-asawang berdeng duwende. Berto at Berta, sa wakas ay humarap sa kanila. Nagulat sina Marco at Lydia. Napatayo, handang umatras, ngunit nanaig ang pagkamangha. Ang liwanag sa paligid ng duwende ay hindi nakasisilaw, nakapapayapa. "Huwag kayong matakot," malumanay na sabi ni Berta. Ang tinig ay gaya ng hamog sa umaga. "Kami ay mga kaibigan. Ako si Berto," pakilala ng lalaki, yumukod ng bahagya. "Tagapangalaga ng sagingan. At ito ang aking kabiyak, si Berta." Nagkatinginan sina Marco at Lydia, wari di makapaniwala. "Mga duwende," bulalas ni Lydia sa pabulong na tuwa at takot. "Tagapangalaga," wika ni Marco, maring idinantay ang kamay sa dibdib. "Pasensya na kung may nagawa kaming ikinagalit ninyo." "Wala," sagot ni Berta, ngumingiti. "Sa halip, nakita namin ang kabutihan ninyo." Itinaas ni Berto ang sisidlang anahaw. Mula rito ay umalpas ang 4 na maliliit na butil na kulay esmeralda, kumikislap sa hangin at marahang lumapag sa palad ni Lydia. "Ano ito?" tanong ni Lydia. "Butil ng diwa ng sagingan," sagot ni Berto. "Bawat butil ay kaloob na galing sa puso ng kalikasan, pagpapatibay sa loob, ginhawa sa hinga,
gaan sa kasukasuan at pulso ng pag-asa. Ngunit hindi ito agad ganap. Kailangang gamitin sa tamang paraan. Nais naming tulungan kayo, dugtong ni Berta. Ngunit may 3 pagsubok pa kayong haharapin upang tuluyang mapawi ang inyong sakit at makapagbalik ng katarungan sa kabutihan. Nagpalinga si Marco. Pagsubok? Hindi laban, malumanay na paliwanag ni Berto, kundi pagpapatunay na sa kabila ng ginhawang posible dumating, hindi magbabago ang puso nyo. Handa kayo? Tanong ni Berta. Naghawak kamay sina Marco at Lydia. Kung ito ang kailangan para sa aming paggaling at para hindi lang sa amin, kundi sa mabuting kapakanan ng iba sa baryo, handa kami. Ngumiti ang mag-asawang duwende. Mabuti, simulan natin sa una. Kinabukasan, bago mag-umaga, kinabayan ni Berto at Berta sina Marco at Lydia patungo sa gilid ng sagingan kung saan tumubo ang isang bihirang halaman. Isang puso ng saging na may puting laylayan kumikintab sa hamog. Napakabanal ng pusong ito, paliwanag ni Berta. Ginagamit ito upang ihanda ang isang sabaw na magpapagaan ng kasukasuan at hininga. Ngunit ito ay banal dahil hindi ito pwedeng anihin upang kainin lamang. Kailangang ibahagi. Ang ibig mong sabihin, usisa ni Marco, hindi lang kami ang iinom? Tama, sagot ni Berto. Kapag niluto ninyo ito, kailangan ninyong magbahagi sa 3 taong pinakakinamumuhian kayo. At bago sila makatikim, dapat ninyong sabihin, hindi ko kayo kinapuputan, pinipili kong magmahal. Kapag nagawa ninyo, ang unang butil ay magigising. Napalunok si Lydia. 3 taong kinamumuhian, si Kapitan Temyong, si Aling Menchi, at marahil si Cardo, yung madalas tumawa sa atin kapag nadadaanan tayo. Nagkatinginan ang mag-asawa, may kaba ngunit may tapang. Sisikapin namin. Tinuruan sila ni Berta kung paano banlian ang puso upang mawala ang dagta, kung paano ilasang may luya at dahon ng saging na pinaliguan ng hamog, at kung paano ipakulo sa mababang apoy gamit ang tubig bukal na hangok mula sa baybay ng sapa. Si Marco ang nagsibak ng kaunting kahoy. Si Lydia ang naghalo ng sabaw, bagaman may kirot pa rin ang siko. Nakakagulat sapagkat habang kumukulo ang sabaw, ang amoy ay hindi lamang pagkain, parang matamis na hangin sa loob ng dibdib. Nang tuluyang lumapot at kumintab ang sabaw, ibinuhos nila sa 4 na mangkok. Isa para kay Marco, isa para kay Lydia, at 2 para ibahagi. Kulang ng isa. Teka, sabi ni Marco, 3 taong pagbibigyan. Sumilip si Berto at ngumiti. Ang pangatlo, itira ninyo sa kahit sinong may pangungutya ngayong araw. Hindi ninyo kailangang maghanap, sila ang lalapit. Una nilang pinuntahan si Aling Menchi. Nakapamaywang ito sa tapat ng maliit na tindahan, nakausli ang baba at sinisipat-sipat ang dumaraan. Anong kailangan ninyo? Malamig na tanong niya nang makita ang mag-asawa. Nag-angat ng mangkok si Lydia. Pinainit pa niya sa takure at maingat na itinakip ang bunting. Aling Menchi, nagluto po kami ng sabaw mula sa puso ng saging. Nais po naming ibahagi sa inyo. Napapadyak sa inis si Aling Menchi. Bakit ko naman iinumin yan? Baka may kung ano pa yang nilagay nyo. Huminga ng malalim si Lydia. Pinilit niyang ngumiti. Hindi ko po kayo kinapuputan. Pinipili kong magmahal. Napatigil si Aling Menchi. Parang may kung anong kumalabit sa dibdib niya. Saglit na nagpakupas ang yabang sa kanyang muka. Sige na nga, ika niya sa bandang huli. Halatang napahiya sa bait na ipinakita. Tinanggap niya ang mangkok, sumipsip. Mainit, masarap. Nakakagaan ng lalamunan. Tumingin kay Lydia. Salamat.
Sunod naman si Kapitan Temyong. Nasa balkonahe itong nakaupong muli, hawak ang tabako. Nang makita ang mag-asawa, kunot agad ang noo. Bakit na naman kayo nandito? Inalay ni Marco ang mangkok. Kapitan, nagluto po kami ng sabaw. Kung pahihintulutan ninyo, ibabahagi sana namin. At tumikim siya, bahagyang nanginginig. Hindi po namin kayo kinapopotan. Pinipili naming magmahal. Umikot ang mata ni Kapitan, tila natawa sa loob-loob. Ngunit nang umalingasaw ang amoy ng sabaw at sumikdo ang mainit na singaw, nagiba ang liko ng kanyang labi. Parang naalala niya ang isang gabing nilagnat ang kaniyang bunsong anak noon at walang gustong tumulong kundi si Marco na dati malakas pa. Ilapag niyo riyan, mahina niyang sabi. Kinuha ang mangkok, uminom. Tsk, ayos din pala. Iniwan nila si Kapitan, may magaan na pakiramdam sa kanilang dibdib. Ang pangatlong mangkok, ayon sa sabi ni Berto, ay kusa na lang maghahanap ng bibig. At totoo nga, pag-uwi nila, nadatnan nila sa bakuran ang kabataang si Cardo, lasing-lasing, nakahandusay sa may bangko at humahalakhak mag-isa. Hoy! Mga mahihina! Ano yan, sabaw ng kawayan? Sigaw nito sa di mapakaling tawa. Tinabas ng hangin ang katahimikan at sumagot si Marco, hindi na galit, kundi payapa. Cardo, uminom ka nito. Libre. Hindi kita kinapopuutan. Pinipili kong magmahal. Napatigil si Cardo, nakatitig sa mangkok. Ano yan, mapakyut? Ngunit sa gutom at pagkahilo, kinuha niya at ininom. Saglit pinapapikit siya. Ang init, parang umayos ang tiyan ko. Sa sandaling iyon, naglagitik ang isa sa mga butil na berde sa palad ni Lydia at nagningning ng bahagya. Tila isang binhing sumibol sa loob, sumahimpapawid at muling humimlay. Pumasok sa kanyang dibdib ang init na iyon, dumaloy sa mga kasukasuan at saglit na nawala ang kirot. Hindi ganap, pero malinaw ang pagkakaiba. Marco, mahina niyang tawag. Parang gumagaan ang tuhod ko. Ginhawa ng hinga, bulong ni Berto, natutuwa. Gumagalaw na ang unang butil. Kinagabihan, bumalik sina Berto at Berta sa kubo. Dala ang banayad na liwanag. Magaling, sabi ni Berta. Naipasa ninyo ang unang pagsubok. Napatunayan ninyong kaya ninyong pumili ng pagmamahal sa gitna ng gutom at pangungutya. Ang ikalawang pagsubok, singit ni Berto, ay pagpupunyagi. Paano po yon? Tanong ni Marco. Bukas ng umaga, wika ni Berta. Sa gitna ng sagingan ay may 3 tangkay na inaapuhap ng itim na amag. Kailangan ninyo itong pagalingin, hindi sa pamamagitan ng pagputol, kundi ng pag-aaruga. Magtitimpla kayo ng paghugas mula sa dahon at hamog. Kung maglalaan kayo ng oras at tiyaga, gagaling ang mga ito at magbubunga. Hindi para ibenta agad, kundi upang ialay sa 3 pamilyang pinakagutom. Paano namin malalaman kung alin ang pinakagutom? Tanong ni Lydia. Kapag natutong makinig ang puso, sagot ni Berto. Maririnig ninyo ang bitak ng tiyan kahit walang kumakalam na tunog. Napakurap si Marco, tila nag-aalinlangan. Kung gumastos kami ng oras sa sagingan, sino ang kikita para sa amin? Narinig mo kanina, hindi ba? Tugon ni Berta, medyo nakangiti. Kapag ibinuhos ninyo ang malasakit, magbabalik ang sagingan ng himig at bunga. Ang kalikasan ay hindi kailanman nalulugi sa mga taong marunong magmahal. Nagkamot ng batok si Marco. Subukan namin. Hindi, gagawin ninyo, wika ni Berto. At sa marahang tapik ng liwanag mula sa sisidlan ay tila pinahira ng dibdib ni Marco. Kumalma ang ubo, lumuwag ang paghinga, parang sinabayan ng sagingan ang pag-ikot ng kanyang baga. Kinabukasan, dinala ng mag-asawa ang palanggana, tabo,
at ilang dahon ng saging na pilit nilang piniga upang kunin ang hamog at likas na katas. Tinuruan sila ng mag-asawang duwende ng ritual na hindi salamangka kundi disiplina. Banlawan ang mga dahon na may amag, takpan ng malinis na hibla ng saging at ulit-ulitin tuwing umaga at hapon. Dumaan ang unang araw, mabagal ang pagbabago, nang itim pa rin ang gilid ng dahon. May ilang batang nagdaan, nagtatawa. Tingnan niyo si Kuya Marco, nakikipag-usap sa saging, sabay halakhak. Gumiti lamang si Marco, ipinagpatuloy ang paghuhugas habang si Lydia na may maingat na nagkukumpol ng mga hibla, pinaglalapit ang hila ng hangin upang huwag kumapit muli ang amag. Sa bawat pag-ikot ng araw, sumasakit ang tuhod ni Lydia, ngunit kakaiba, parang bawat hapdi ay sinasagot ng banayad na init na umaagos mula sa unang butil na nagising. Dumating ang ikalawang araw, bahagyang kumupas ang itim na amag, umaalingasaw ang sariwang amoy ng katas ng saging, tila sabong mura. Mula sa bintana ng malaking bahay, si Kapitan Temyong ay nakatanaw, kumukunot ang noo. Ano na namang kalokohan yan? Ngunit hindi na pinansin ng mag-asawa. Nagtawa si Cardo, ngunit hindi na siya makahagalpak ng husto. Parang may humahawak sa kanyang lalamunan na umiisip. Naalala mo ba ang sabaw? Pagsapit ng ikatlong araw, sa unang sikat ng araw, may nangyari. Ang dating naninilaw na dahon ay naging matingkad na berde, at sa dulo ng tangkay ay lumitaw ang munting mga usbong na parang kumakaway. Nang tanglatin ni Lydia ang hibla upang tingnan, natuklasan nilang may pino ng kumpol. Hindi pa hinog, ngunit malinaw na bubunga. Lydia, tuwang-tuwa si Marco, halos maluha. Gumagaling talaga. Sa mismong sandaling iyon, nagliwanag ang ikalawang butil sa palad ni Lydia. Dumapo sa dibdib ni Marco at lumanghap ito ng malalim na malalim sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Uminit ang dibdib niya at ang ubo ay umiikling parang nagpaalam. "Berto," wika ni Berta. Nakikinig na ang sagingan. Sa sumunod na araw, matapos ang pag-aaruga, ibinaba ni na Marco at Lydia ang 3 kumpol na maagang bunga. Hindi pa hinog, ngunit sapat upang ilaga, gawing pritong saba at ipamahagi. Umupo sila sa gilid ng landas, nagmasid sa baryo. Sino ang pinakagutom? Bulong ni Lydia. Sa katahimikan, may alimpuyo ng damdamin na umalingaw-ngaw sa loob ni Lydia. Hindi tunog, kundi alam. Nilingon niya ang maliit na dampa sa may sapa, kung saan nakatira ang balo na si Aling Sion, may 3 maliliit na anak. Doon. Pumunta sila at nag-iwan ng gata at nilagang saba sa may durungawan, walang pangalan, walang papuri. Umiiyak sa tuwa si Aling Sion nang makita. "Diyos ko, salamat." Ikalawang pamilya, ang magkapatid na mangingisda na ilang gabi walang huli sapagkat rumagasa ang tubig sa ilog. Iniwan nila ang mahihinog pa lamang na prito at kaunting asukal. "Kung sino man kayo, mabuhay kayo," dasal ng magkapatid. Ikatlo, ang matandang si Lolo Baste, kilalang masungit at madamot. Nagtaka si Lydia kung bakit siya ang napili, pero muli ang puso ang sumagot, sapagkat gutom hindi lang ang tiyan, pati ang loob. Iniwan nila ang pritong saba at sinaging na may gata. Nang di sinasadyang mahuli sila ni Lolo Baste, napakamot ito. Umiwas ng tingin at pabulong na nagsabing, "Salamat." Tila iyon ang unang beses na lumabas sa kanyang bibig sa mahabang panahon. Sa bawat pag-aalay, may humahaplos na liwanag sa paligid. Parang humahaba ang araw, at nang humapon na, kumausap muli sina Berto at Berta. "Naipasa ninyo ang ikalawang pagsubok," sabi ni Berto, nakangiting may paggalang. "Napatunayan ninyong marunong kayong magpursige ng walang kapalit." Ngunit ang ikatlo, seryosong wika ni Berta, ay pinakamahirap. Tumigil ang hangin sa pagitan nila. Ikatlong pagsubok,
ang paninindigan, pagpapatuloy ni Berta. May darating na pangyayaring hahadlang, hindi lamang sa inyo kundi sa sagingan. May tao o mga tao na pagtatangkaang angkinin ng ani, dudungisan ang pangalan ninyo at wasakin ang pag-asang unti-unting umuusbong sa baryo. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi sapat ang kabaitan at tiyaga. Kakailanganin ninyo ang katapangan at ang lakas ng loob upang magsalita ng totoo kahit manginig ang tuhod. Paano namin malalaman na ito na yon? Tanong ni Marco. Tulad ng natutuhan ninyo, sagot ni Berto, ang puso ang magsasabi. Kinagabihan, bumuhos ang ulan, malakas, mabigat, parang palupad ng ibon sa bubong. Kumintab ang mga dahon, tumalon ang mga patak sa lupa. Sa mga pagitan ng kulog, kumislot ang anino ng 3 lalaki sa dulong bakod ni Kapitan Temyong. Kilala sila sa baryo bilang mga tauhan ni Kapitan, mga kupit at pahinang sinusunod ang utos kapalit ng bote at barya. Tiyak na sa umaga, bulong ng isa. Maghihinog ang kumpol sa gilid ng lupa ni Kapitan. Ipuputol natin at ikukula natin sa palengke. Sabihin nating ninakaw nila Marco at Lydia. Kami ang magpapakitang bayani sa Kapitan. Tumawa ang isa pa. At sa huli sisihin ang 2 mahihina. Mas madaling ituro ang mahina, hindi nila alam, sa may pinakamatataas na dahon, nakaluhod ang mag-asawang duwende, magkahawak kamay, at nananalangin para sa huwisyo ng sagingan. Bukas, wika ni Berto, susubukin ang kanilang paninindigan. At sa kubo, nagising si Lydia sa panaginip na parang boses ng lupa. May paparating, huwag kayong tumakbo. Nagising si Marco, maring iningatan ang hininga, at nakita niyang walang kirot ang unang pagbuga ng umaga. Hindi pa ganap ang paggaling, ngunit malinaw ang pag-angat. Tulad ng sabi ni Berta, anya, ang puso ang magsasabi. Tumingin sila sa labas. Tumigil ang ulan, ngunit mabigat ang ulap. Sa haginit ng malamig na hangin, tila nagbabantang mamukadkad ang mga pangyayari. At kasabay nito, humuhuni sa loob ng sagingan ang mga di nakikitang kampana ng pagbabago. At bago sumikat ang araw, dahan-dahang nagningning ang 3 butil sa loob ng sisidlang anahaw. Hindi pa ganap, ngunit handang humilab sa unang liwanag. Sa pagitan ng pag-asa at panganib, hinawakan ni Marco at Lydia ang kamay ng isa't isa. Kung ito ang huling hakbang bago ang liwanag, bulong ni Lydia. Handa ako. Kasama mo ako, sagot ni Marco. At kasama natin ang sagingan. Sa may paanan ng bakod, kumaluskos ang yabag ng mga tauhan ni Kapitan. At sa kaitaasan ng mga dahon, sumipol ang hangin na parang nagbabadya. Ito na. Madaling araw pa lamang, ngunit tila mabigat ang hanging dumapo sa buong baryo. May kung anong malamig na enerhiya ang dumadampi sa balat. Hindi iyon karaniwang simoy ng umaga. Para bang may bantang nakasilip mula sa likod ng bawat dahon ng saging. Sa loob ng kanilang payak na kubo, nagising si Marco dahil sa mahinang pagkaluskos mula sa labas. Hindi iyon tunog ng hayop. Mas mabigat, mas sinasadya. Dahan-dahan siyang tumindig mula sa banig. Binaluktot ang tuhod at nagulat siya. Hindi siya agad inubo. Isang himalang hindi niya inaasahan sa unang sandali ng umaga. Lydia, mahinang gising niya sa asawa. May tao sa labas. Dumilat si Lydia, ramdam din ang kakaibang kaba. Narinig ko rin, mula pa kanina, parang may gumagalaw sa bakod. Hindi sila agad lumabas. Nakiramdam muna sila, nakahawak sa kamay ng isa't isa. Sa dilim ng kanilang munting tahanan, tanging liwanag ng gaserang halos maubusan ng langis ang nagsisilbing ilaw. Ngunit tila may higit pang liwanag na lumulukob sa kanila. Init na nanggagaling hindi sa apoy, kundi sa puso.
Sa gilid ng sagingan, sa lilim ng mga dahon na bahagyang basa pa ng nagdaang ulan, nagtipo ng 3 tauhan ni Kapitan Temyong, sina Bogart, ang malapad ang balikat. Simon, payat ngunit tuso ang mga mata. At Erning, may pilat sa pisngi at kilala sa pagiging mabilis kumilos sa mautos ng kapitan. May tabako si Bogart at nakasandal sa puno. Kinukuskos ang kutsilyong panggapas. "Basta't siguruhin niyong mabilis," bulong nito. "Ayaw kong abutan tayo ng liwanag. Kapag nakuha natin ang mga saging na yon, tayo ang magpapakitang bayani sa kapitan. Sasabihin nating sinubukan ni na Marco at Lydia na nakawin ang bunga." Tumawa si Simon nang may pang-uuyam. Madaling paniwalaan si kapitan sa ganyan. Konting drama, konting luha, tapos kami ang bida, sila ang magnanakaw. "Tsaka," sabat ni Erning, "malapit nang mahinog ang mga iyon. Sa palengke, bebenta yan ng triplo. Kapag tayo ang may dala, magkakabote tayo mamayang gabi." Naghagikhikan silang 3, tila mga uwak na naghihintay tumuka ng padapang biktima. Ngunit sa may itaas ng dahon, nakasilip ang mag-asawang duwende. Berto at Berta, nakakunot ang noo, naghahawak kamay, pinipigil ang sarili. "Hindi tayo pwedeng makialam," mahina ngunit mariing sabi ni Berto. "Subok ito para kay Marco at Lydia, sila ang dapat tumindig." "Ngunit pag nanakaw ito, Berto," tugon ni Berta, may bakas ng pag-aalala sa boses. "Kung masira ang 3 tangkay na iyon, mawawasak ang daloy ng biyaya para sa kanila. Kapag sila'y lumakas at tumayo para sa tama, iyon ang magpapalakas sa pangatlong butil," sagot ni Berto. "Kung kami ang aawat, matatalo ang aral." Pinakawalan ni Berta ang malalim na buntong hininga. "Kung gayon, bantayan natin sila." Ang liwanag ng kalikasan ay nasa kanilang tabi. Pagsikat ng unang sinag ng araw, nagpasya sina Marco at Lydia na lumabas. Dala ang maliit na lamparang de-ilaw. Nang humawi nila ang kurtinang sako ng pinto, bumungad sa kanila ang 3 lalaki, nakapamewang, at tila sila ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng kubo. "Aba!" sigaw ni Simon, malakas at mayabang. "Sakto! Gising na ang mahihinang asong bantay ng sagingan." Tumayo ng diretso si Marco. May kaba sa dibdib, ngunit hindi tulad ng dati. Hindi nanginginig, hindi nangangatal. Unti-unti nang sumisibol ang lakas na dati wala. "Bogart, Simon, Erning," bati ni Marco, mahinahon ngunit may diin, "maaga kayong nagawi rito." "Hindi kami nagawi," tugon ni Bogart na tila nanguuyam. "Napadaan kami para masiguro na walang mangangahas magnakaw ng bunga ng saging mula sa lupa ng kapitan." Napakunot ang noo ni Lydia. "Magnanakaw? Sino naman ang magnanakaw?" "Hindi ba kayo?" sagot ni Simon, nakapakamot sa baba at nakangising aso. "Nakita namin kagabi, parang may tao sa gilid ng bakod. Sino pa ba, di ba?" "Kung hindi kayo," sabat ni Erning habang nakakrus ang braso, "edi kayo rin." Huminga ng malalim si Lydia. Noon baka napaiyak na siya. Ngunit ngayon, may natutunan na siyang tibay mula sa 2 pagsubok. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot. "At ano naman ang pakay niyo dito?" tanong ni Marco, marahang tumatayo ng tuwid. "Hindi naman sa inyo ang sagingan dito sa aming bakuran." Napailing si Bogart, saka sinadya ang lakas ng tinig upang marinig ng mga kapitbahay na nagsisimula nang magsilabasan sa kani-kanilang pinto. "Ang buong sagingan sa bakod na yan ay pag-aari ng kapitan," sigaw niya. "At kung ano man ang bunga sa kanya iyon." May mga bulungan sa paligid. "Baka nga lupa yon ng kapitan. Mahina lang yang mag-asawa, tiyak lolokohin lang yan. Ang kapal naman nila kung inaangkin nila." Nagsimula ng magsalubong ang tingin ng mga taga-baryo. Ang ilan ay nakikiramay, ngunit tahimik. Ang iba ay abalang naghahanap ng mapapanigan. Sa gitna ng gulo,
Narinig ng mag-asawa ang tinig ng puso. Hindi nila boses, hindi boses ng duwende, kundi ng kanilang sariling karangalan. Ito ang sandaling inihula ni Berto at Berta. Ito ang ikatlong pagsubok, paninindigan. Humakbang si Marco, nilagay ang kamay sa dibdib at nagsalita sa isang tinig na hindi matapang, hindi galit, ngunit puno ng katotohanan. Hindi namin inaangkin ang hindi amin. Hindi rin namin ninakaw ang anumang bunga. Ang mga saging sa bakod namin ay inalagaan namin, hindi upang ipagdamot, kundi upang ibahagi. Kung nais nyo ang mga iyon, pwede nating pag-usapan ng maayos at may respeto. Pero hindi kami papayag na tawagin ninyo kaming magnanakaw. Napatigil ang mga tao. Hindi sanay ang sino man sa baryo na marinig si Marco na nagsasalita ng diretsyo. Si Lydia naman ang humarap sa mga tao, may luha sa mata ngunit hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa lakas. Matagal na ninyo kaming minamaliit. Tinatawag ninyo kaming mahina, tamad, walang silbi. Tiniis namin. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala kaming dignidad. Ang kahirapan ay hindi lisensya upang yurakan ang pagkatao ng kapwa. Kung may nais kayong pag-usapan, pakinggan nyo rin kami gaya ng pagnanais nyong kayo'y pakinggan. Namula ang mga tainga ni Bogart. Hindi niya inaasahan ang ganitong tugon mula sa dating mahihina. Ang tapang mo ngayon, Lydia, ha? Sabay tawa ni Simon. May pinaghuhugutan ka na. Ngunit bago pa man makaimik si Simon muli, umalingaw-ngaw ang isang tinig mula sa likuran ng umpok ng tao. Tama na. Lumingon ang lahat. Si Kapitan Temyong. Bit-bit niya ang kanyang tungkod, mabigat ang yabag, malamig ang titig. Lumapit siya sa gitna ng bilog ng mga tao, huminto sa pagitan ng kanyang mga tauhan at nina Marco at Lydia. Totoo ba ang sinasabi ninyo? Tanong ng kapitan. Mababa ang tono ngunit may bigat. Na inaangkin ninyo ang bunga sa bakod ko? Bahagyang nanginginig ang kamay ni Marco, ngunit pinahalaan ito ng kanyang asawa. Huminga siya. Malalim. Payapa. Kapitan, tugon ni Marco, hindi po namin inaangkin ang lupa ninyo, ngunit ang 3 tangkay na iyon ay nasa hanggahan ng aming bakuran. Kung nais ninyo, maaari nating hatiin ang bunga, maaari naming ibigay ang bahagi ninyo, ngunit sana, tigilan na ang paninira sa amin. Hindi kami magnanakaw. Tila tumama ang mga salitang iyon sa puso ng kapitan. May bakas ng alaala na nagpakutitap sa mata nito. Parang may tibok na matagal ng patay na muling gumalaw. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Hindi ako naniniwala, malamig na sabi ng kapitan. At bago pa man may makapagsalita, itinuro niya ang 3 tauhan. Gupitin ang mga saging. Dalhin sa bahay ko. Umangat ang bulungan sa paligid. Wala na. Talo na sila. Mahirap kalabanin ang kapitan. Lumingon si Marco kay Lydia. May pagdududa sa mga mata nito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng kawalan ng hustisya. Ngunit marahang tinapik ni Lydia ang kanyang kamay at bumulong. Ang puso ang magsasabi kung kailan lalaban. Huwag kang titigil dito. Bago tuluyang makalapit ang mga tauhan upang putulin ang saging, muling nagsalita si Marco, ngunit ngayon mas malinaw, mas matatag at mas makapangyarihan. Kung pwede lang po, Kapitan, bago nyo kami hatulan, pakinggan ninyo muna ang isang tanong. Mas gugustuhin nyo bang kilalanin bilang amo ng lupa o bilang pinuno ng tao? Nag-echo ang tanong sa hangin. Tumagos. Napatigil si Kapitan Temyong. At sa mismong sandaling iyon, nagningning ang 2 butil sa loob ng sisidlan ng duwende. Mas maliwanag kaysa sa una at 2. Ngunit hindi pa ito tuluyang pumasok sa kanilang katawan, sapagkat ang pagsubok ay hindi pa tapos. Dahil ang tunay na paninindigan
ay sinusukat hindi sa unang pagtutol, kundi sa kung paano haharapin ang kapalit ng katotohanan. At ang kapalit ay paparating. Sa kalayuan, may paparating na mga taong kanina'y tahimik lamang. Ngayon ay gustong makisawsaw sa iskandalo. Ang usapan ay lalawak, mga bibig ay lalason, ang isang bintang ay magiging kwento. Ang pagigting ng alitan sa pagitan ni Marco at Lydia laban kina Kapitan Temyong at ng kanyang mga tauhan ay kumalat sa baryo na parang apoy sa tuyong dahon. Sa bawat bakuran, sa bawat sari-sari store, sa bawat patak ng chismis ay may pinalaking bersyon ng pangyayari. Hinamon daw ng mag-asawa ang kapitan. Nilapastangan daw si Kapitan Temyong sa harap ng mga tao. Hindi raw sila natakot kahit mahirap lang sila. May ilan na namangha, ngunit mas marami ang nagtaas ng kilay. Sa kubo ng mag-asawa, tahimik ang umaga, ngunit ang hangin ay mabigat. Parang anumang oras ay may sasambulat na pagsubok. Nakaupo sina Marco at Lydia sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng kanilang bahay, hawak kamay at parehong nag-iisip. Lydia, bulong ni Marco, sa ginawa natin kanina, posible tayong paalisin sa baryo. Tumingin si Lydia sa asawa. Alam ko, pero kung tatahimik tayo, habang buhay tayong tatapak-tapakan. Hindi nagsalita si Marco, ngunit ang tingin niya sa sagingan. Sa mga dahon na ngayon ay malinis, berde at tila yumayakap sa kanilang bakuran ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang dalawang unang butil ng biyaya mula sa duwende ay nagbibigay sa kaniya ng ginhawa sa paghinga at kay Lydia ng gaan sa mga kasukasuan. Ngunit ang ikatlong butil, ang butil ng paninindigan, ay nakabitin pa rin sa ere. Kumikislap, ngunit hindi pa tuluyang dumadampi sa kanilang diwa, sapagkat ang tunay na paninindigan ay sinusubok hindi lamang sa pagsasalita, kundi sa pagtanggap ng kapalit ng katotohanan. At darating iyon. Sa kabilang dulo ng baryo, sa loob ng maluwang ngunit malamlam na sala ng kapitan, tahimik na nakaupo si Kapitan Temyong. Hawak niya ang hawakan ng kanyang tungkod, mariin, na parabang iyon ang tanging nagpapanatili ng katinoan sa kanya. Sa kabilang upuan, nakatayo ang kanyang tatlong tauhan. May kaba sa muka, ngunit pilit itinatago. Kapitan, pagsusuma mo ni Bogart, handa na kami. Kapag inutusan nyo, puputulin namin ang mga saging at dadalhin dito. Tumango si Simon, sabik sa gulo. At kapag tumutol sila, kami ang magsasabi sa tao na nanggugulo sila sa baryo. Umusog si Erning. Lalabas na sila ang may kasalanan, hindi tayo. Tahimik si Kapitan, walang imik. Ngunit sa likod ng kanyang isip ay may nagbabalik na alaala. Ang panahong minsang tumulong sa kanya si Marco noong bata pa ang kanyang anak. Isang gabing malakas ang ulan, nagkaroon ng lagnat ang anak niya at walang nais tumulong. Tanging si Marco ang tumakbo sa niyugan upang kumuha ng dahon ng lagundi, ipinakulo at ipinainom sa bata. At doon gumaan ang lagay nito. Bakit ngayon ako ang naguutos na tapak-tapakan ang taong minsang naging mabuti sa akin? Napapikit si Kapitan, ngunit hindi pa siya handang kumampi. Mas malakas pa rin ang takot niyang mapahiya o mawalan ng muka sa kanyang mga tauhan at sa buong baryo. Simulan ninyo kung ano ang kailangan, malamig niyang sabi. Pero walang masyadong iskandalo. Hindi ko gustong ako ang lumabas na masama. Ngumisi ang tatlo. Kilala ang mga kagaya nila. Mas gugustuhin pang madumihan ang iba, huwag lang marumihan ang sarili. Hapon na nang makabalik si Marco mula sa pag-iigib ng tubig sa poso. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niya si Lydia na may kausap na babae sa harap ng kanilang bahay. Isang babaeng nakayakap sa lumang shawl, payat ngunit may mahinahong muka. Si Maring, ang asawa ng mangingisdang si Tomas. Marco, tawag ni Lydia. Dumating si Maring, may dala siyang kaunting gulay. Napapitlag si Marco. Ha? Para saan? Ngumiti si Maring, nahihiya pa ngunit taos puso.
Pasasalamat. Narinig namin na kayo ang nag-iwan ng nilagang saba at sinaging kagabi. Hindi man kayo nagpakita, kilala namin ang pag-aalala ninyo. Napailing si Marco. Hindi kailangan ng pasasalamat, lalo na't kami ang may natirang biyaya. Ngunit umiling si Maring. Hindi mo naiintindihan. Matagal kaming hindi tumatanggap ng kahit anong tulong mula kanino dahil takot kami sa magiging kapalit. Pero sa inyo, wala kayong hinihingi. At nang marinig ko kanina sa umpukan kung paano kayo tumindig sa harap ni Kapitan, hindi ko mapigilang humanga. Nagkatinginan si Marco at Lydia. May init na gumapang sa puso nila. Marco, Lydia, pagpapatuloy ni Maring. Hindi ko alam kung may laban kayo sa Kapitan, pero gusto kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. At bago pa sila makapagsalita, lumapit mula sa likod si Tomas, ang asawa ni Maring, may dalang isang maliit na isdang sariwa. Hindi ito kabayaran, Maring niyang sabi. Ito'y pakikisa. Kung may haharap sa inyo, haharap din kami. Nabigla ang mag-asawa. Ito ang unang beses sa matagal na panahon na may taong hindi nangutya. Hindi nagsalita ng pangmamaliit, kundi tumayo sa tabi nila. At sa itaas ng bubong, hindi nila namalayang may dalawang munting nilalang na nakaupo, sina Berto at Berta, nakangiti. Berto, bulong ni Berta, dumating na ang unang tagapagtaguyod. At kapag may unang kumampi, sagot ni Berto, susunod ang isa pa at isa pa. Ang liwanag ng kabutihan ay nakakahawa kapag may unang nag-alab, ngunit ang payapang sandali ay biglang naputol nang may dumating na isang batang lalaki, hingal, pawis at takot ang muka. Si Toto, anak ni Aling Menchi. Ate Lydia, Kuya Marco, sigaw niya habang halos hindi makahinga. Si Inang, si Nanay, nasa palengke ngayon. Nagkakalat ng kwento tungkol sa inyo. Sabi niya, kayo raw ang nagnakaw ng saging ng Kapitan. Nanlamig ang katawan ni Lydia. At ang mahigit kalahating baryo, ngayon ay nagsisimula na maniwala sa kasinungalingan. Hindi niya sana ginawa yon, halos lumuha si Toto. Pinagsabihan ko siya na hindi totoo, pero hindi siya nakikinig. Lumapit si Lydia at hinaplos ang mukha ng bata. Salamat Toto na nagsabi ka sa amin. Si Marco ay humigpit ang hawak sa kanyang asawa. Hindi dahil sa takot, kundi sa pangamba kung gaano pa kalayo lalaganap ang kasinungalingan. Ito na ang ikapitong pintig ng pagsubok. Hindi sapat ang magsalita ng totoo sa iilang tao. Kailangan nilang harapin ang buong baryo. Kailangan natin pumunta sa palengke, sabi ni Marco. At doon, bubuksan ang susunod na pintuan ng paninindigan. Hindi nila alam. Sa palengke, hindi lang sila ang naghihintay. Nagtipon na ang mga mata, bibig at tenga na pwedeng maging sandigan o sibat laban sa kanila. At ang ikatlong butil ay umiikot-ikot sa hangin. Naghihintay lamang ng isang hakbang upang tuluyang pumasok sa kanilang puso. Mainit ang sikat ng araw nang marating nina Marco, Lydia, Tomas at Maring ang palengke. Ngunit ang init na iyon ay hindi kasing tindi ng init ng mga matang nakatingin sa kanila. Mapanuri, mapanghusga at sabik sa iskandalo. Para bang ang bawat tao roon ay nag-aabang na may madinig na bago, mas malala at mas malaswang bersyon ng tsismis. Ang palengke ang puso ng baryo. Dito nagtitipon-tipon ng balita gaya ng mga gulay na pinagsisiksikan sa bilao. Sa isang sulok naroon si Aling Menchi. Malapad ang sombrero, hawak ang bayong at nakatayo sa gitna ng grupo ng mga kababaihan. Tila isang mga awit sa gitna ng entablado at ang tsismis ang kanyang awit. Ano pa ba ang aasahan ninyo sa dalawang yon?
Sigaw ni Aling Menchi, taas ang kilay, habang ang ibang tindera ay nakikinig na parang musika sa kanilang pandinig. Mahina ang katawan, mahina ang utak. Matagal ko na silang nasisilip sa bakod ng kapitan. Tiyak sinisimulan na nilang mag-ani ng palihim. Baka nga, sagot ng isa. At para saan pa? Para ibenta sa palengke at magkapera? Tis, napahigpit ang hawak ni Toto sa laylayan ni Lydia nang makita niyang pinagpipiestahan ang pangalan ng mag-asawa. Ate, iyong inay ko. Mabuti ka, Toto. Mahina ngunit may lambing na sagot ni Lydia. Hindi ikaw ang may kasalanan. Huminga ng malalim si Marco. Ang mga salitang nais niyang isigaw ay tila nakasiksik sa dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Alam niyang kapag nagpadala sa galit, matatalo sila. Ang laban nila ay hindi palakasan ng boses, kundi katarungan ng puso. Lumapit sila sa gitna ng bilog ng mga tao. Napalingon ang lahat, parang sumusulpot na bagyo. Aba! Sigaw ni Aling Menchi. Napataas ang kilay nang makita sila. Narito na pala ang bida ng araw. May ilang natawa, may ilang natahimik, at may ilan na sa kauna-unahang pagkakataon ay naghintay ng paliwanag. Aling Menchi, malumanay ngunit matatag na sabi ni Lydia. Naririto kami hindi para makipagtalo. Narito kami para sabihin ang totoo. Ang totoo? Sagot ni Aling Menchi. Tumawa ng mapanukso. O ang bersyon ng totoo na imbento ninyo? Naging parang espada ang bawat salita. Ngunit bago pa man muling makapagsalita si Menchi, sumingit si Tomas. Halos hindi ito kinikilala ng marami noon dahil tahimik at hindi nakikisalimuha. Menchi, panimulan niya, mababa ang boses ngunit buo. Kung magiging patas tayo, pakinggan natin sila. Hindi tama ang magparatang ng walang sapat na patunay. Nagulat ang mga tao sa pagsingit na iyon. Ang iba ay nagbulungan. Hindi sanay ang mga tao na may kumakastigo kay Aling Menchi. Patunay? Sagot ni Menchi, tumikwas ang labi. Marami ang nakakita na dumungaw ang kumpol sa bakod ni Kapitan. At ano pa bang kailangan? Mahirap sila, kaya siguradong... Ngunit hindi niya natapos ang pangungusap. Ang kahirapan, putol ni Lydia, pero mapayapa ang tinig, ay hindi kailanman naging patunay ng kasalanan. Tahimik ang sandali, isang tahimik na pagtama ng katotohanan sa dibdib ng mga tao. Nagpatuloy si Lydia, ang boses ay marahang pumatak sa bawat tenga. Kung mahirap kami, hindi ba mas dapat ninyo kaming intindihin? Hindi ba mas dapat maging maawain ang kapwa sa kapwa? Sa halip, bakit ang dali nating maniwala sa masama? Bakit inuuna natin ang pagdungis kaysa pag-unawa? May ilang napayuko, may ilang nagtaas ng tingin, tila may natamaan sa puso, at may ilan na nagsisimula ng maramdaman ang pagkapahiya. Lumapit si Marco, malapit na sa gitna, at nagsalita. Hindi namin kinuha ang hindi amin. Ang 3 tangkay ng saging sa bakod namin ay aming inalagaan. At sana, kahit kailan, bago tayo magbintang, tanungin muna natin ang ating sarili. Ano ang nais nating maging? Tsismosa o makatarungan? Napasinghap ang ilan. Ang iba'y natigilan. Tila tumama ang salita. At sa likod ng hanay ng mga tindera, may isang matandang babae na nakaupo sa bangkito na kanina pa nakikinig. Siya si Lola Sabel, kilala sa baryo bilang pinakamahinahong tagapayo at bihirang magsalita sa eksena ng gulo. Ngunit kapag nagsalita siya, nakikinig ang buong baryo. Ngayon, dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang tungkod at lumapit sa gitna. Naghawi ang mga tao upang bigyan siya ng daan. Nakangiti si Sabel, hindi ng puot kundi ng pag-unawa. Menchi, malumanay niyang sabi, bago ka magsabing magnanakaw ang tao,
tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ang ninanakaw mo tuwing nagkakalat ka ng salita? Napatulala si Menchie. Hindi siya makasagot. Nagpatuloy si Lola Sabel. Marco, Lydia, kilala ko ang mga magulang ninyo. Mabuti silang tao. At kung sila ang nagpalaki sa inyo, sigurado akong hindi ninyo hahayaang dungisan ang inyong pangalan. Hindi ko sinasabing perpekto kayo, pero alam ko kung saan ang tama. Tumango si Tomas at Maring, sabay sabi, hindi sila magnanakaw. Mula sa gilid, may lumapit pang isa. Si Aling Sion, ang balo, kasama ang 3 anak. Ako man, sabi niya, ay handang tumayo. Kung hindi niyo pinansin ang mga panlalait at minabuti niyo pang tumulong sa amin, iyon palang sapat ng patunay kung anong uri kayong tao. Isa pa ang lumapit, ang 2 mangingisdang magkapatid. At kami rin, sabi nila. Ang mga taong marunong magbigay sa gitna ng sarili nilang pangangailangan ay hindi magnanakaw. Dumami ang mga pumapanig. At habang bumubuka ang bilog ng tao, tila lumilinaw ang ulap. Ngunit bago tuluyang maging panalo ang sandaling iyon, may dumating. Isang tinig, malalim, may bigat, may kapangyarihan. Ano to? Rally laban sa akin? At dumating si Kapitan Temyong kasama ang 2 kagawad. Parang lumamig ang palengke, huminto ang lahat. At ang 3 butil ng biyaya, kumislot. Hindi pa tuluyang papasok. Naghihintay pa ng 1 kilos, 1 kataga, 1 tindig na handang ipaglaban ang kabutihan kahit ang kausap na ay ang taong may kapangyarihan. Ito ang dulo ng pagsubok. Kung sila'y babagsak dito, mawawala ang lahat. Ngunit kung lilipas nila, ito magbabago ang takbo ng baryo. At maaaring may himalang sumabog sa gitna ng palengke. Nagkumpulan ang mga tao sa palengke nang dumating si Kapitan Temyong. Ang kanyang presensya ay parang mabigat na ulap na nagbabanta ng ulan. Nakakapigil ng hinga, nakakapagdulot ng kaba. Ang 2 kagawad na kasama niya ay nakaakbay ng tikom na lakas, parang handang pigilin ang sinuman. Humakbang si Kapitan papasok sa bilog ng tao, tahimik, mabigat ang bawat yapak. Nakatayo si Marco at Lydia sa gitna, ngunit hindi sila umurong. Sa likod nila naroon sina Tomas, Maring, Aling Sion, ang magkapatid na mangingisda at ilang nagsimulang kumampi. Hindi man marami, ngunit sapat upang maging liwanag sa dilim. Parang malaking pagtitipon ito, wika ng kapitan, malamig at may halong pang-uuyam. At ako pa ang huling nakaalam? Walang sumagot. Ang katahimikan ay parang hiblang manipis na pwedeng mapigtal anumang oras. Aling Menchie, tawag ng kapitan. Ikaw ang nag-umpisa ng usapan. Ano raw ba ang ginawa nitong 2 ito? Agad na lumapit si Menchie. Mahigpit ang hawak sa bayong, puno ng kumpiyansa na tila may kakampi na siyang sandata. Kapitan, nakita ng mga tao. Narinig. Na itong sina Marco at Lydia ay nagtatangkang angkinin ang bunga ng inyong sagingan. At ngayon, sila pa ang nagmukhang kawawa para kaawaan ng ibang tao. Sumunod-sunod ang tango ng iilang nanonood, bagaman hindi na kasing kumpiyansa tulad kanina. Tumingin ang kapitan kay Marco. May masasabi ka ba? Huminga ng malalim si Marco. Hindi pinalitan ng takot ang kanyang katawan. Ang hangin ay tila lumuwag sa kanyang dibdib. Kapitan, panimula niya. Hindi namin inaangkin ang lupa ninyo. Hindi namin sinabi na sa amin ang saging. Ang totoo, noong nakita naming may 3 tangkay na naghihingalo sa amag, pinili naming alagaan. Hindi upang ariin, kundi upang huwag masayang. Alagaan, tila natawa ang kapitan. At ano naman ang pakialam ninyo kung mabulok yon? Sa akin ang lupa. Dahil may mga taong mas nangangailangan kaysa sa amin, sagot ni Marco na walang bahid ng puot. Iiwan sana namin bilang pagkain ng mga nagugutom sa baryo.
Parang may kumislot sa mukha ng kapitan, ngunit mabilis niya itong tinago. Sumingit si Lydia. Banayad ang boses, ngunit matapang ang laman. Kapitan, minsan na kayong tinulungan ni Marco. Noong nagkasakit po ang inyong anak. Hindi po namin ito ipinagmamayabang, pero hindi namin hinihingi ang kapalit. Sana, bago ninyo kami husgahan, maalala ninyo kung paanong ang kabutihan ay hindi dapat sinusuklian ng pang-aapi. Umigting ang katahimikan. Doon sumingit si Lola Sabel, dahan-dahang lumapit. Temyong, anak, kilala kita mula noong bata ka pa. Hindi kita nakitang ganito noon. Parang tumama ang salita sa loob ng kapitan. Napatingin siya kay Lola Sabel, isang taong hindi niya kaya hindi pakinggan. Kung ang lupa ay sa iyo, patuloy ni Lola Sabel, huwag mong hayaan na pati ang puso mo ay mapasakamay ng galit at paghahari-harian. Ang tunay na pinuno, hindi namumuno sa takot, kundi sa katarungan. Nag-iba ang anyo ng mukha ni Kapitan, hindi pagalit, kundi parang nasapul. Ngunit bago pa man lumambot ng tuluyan ng sandali, isang tinig ang nagpasiklab muli sa paligid. Ako ang nakakita. Sigaw ng isang lalaking kakaapasok lamang sa palengke. Si Cardo, ang lasenggong kilala sa kaguluhan. Bumaling ang mga tao. Anong nakita mo, Cardo? Tanong ng kapitan. Ngumisi si Cardo, sabay turo kina Marco at Lydia. Nakasilip ako isang gabi. May gumagalaw sa bakod nyo, kapitan. Silang dalawa yon. Narinig ko pang may kinukuha sila. Mabilis ang bulungan. May suminghap. May natuwang may gatong na naman ang issue. Ngunit tumutol si Toto, halos pasigaw. Hindi totoo yan. Nandito ako kagabi. Hindi lumabas sina Ate Lydia at Kuya Marco. Si Cardo. Lasing ka kagabi. Nakahiga ka sa may pilapil. Tawa ng ilan. Napahiya si Cardo, ngunit hindi natigil. Lasenggo ako. Oo, pero may nakita ako. Saktong papaliwanag pa sana si Marco nang tumunog ang isang mahinang iyak, hindi ng bata, kundi ng babae. Lahat ay lumingon. Nandoon sa gilid ng palengke ang anak ni Kapitan Temyong, si Maya, dalagita na may maputlang muka, nakaupo sa karitong may gulay. May hawak siyang punso ng lagundi at dahon ng saging, tila hinahaplos niya ang dibdib. Lumapit si Lydia, sapagkat ang puso niya ay hindi kayang balewalain ang pag-iyak ng sinuman. Maya? Marahang tanong ni Lydia. Masakit ba ang hininga mo? Tumingala ang dalagita at nagulat nang makita si Lydia. Ate, hindi ko po sinasadya. Pero narinig ko kayo kanina. At huminto siya upang huminga ng malalim. Tila mahirap sa kanya. Hindi sila nagsisinungaling. Nangilabot ang katahimikan sa paligid. Maya, malumanay ngunit bakas ang pagtataka sa boses ni Kapitan. Ano ang sinasabi mo? Tumingin ang bata sa kanyang ama at sa unang pagkakataon nagsalita siya ng hindi natatakot. Noong isang buwan, nang hindi ako makahinga, si Ate Lydia ang nagbigay sa akin ng ginawa niyang sabaw na may dahon ng saging. Gumaan ang pakiramdam ko. Hindi sila umalis hanggang hindi ako nakatulog. Ate Lydia, nagpahid ng luha si Maya. Bakit ninyo kami tinulungan? Kahit ilang beses kayong sinaktan ni Papa. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Kapitan. Para bang tinanggalan siya ng sandata sa harap ng bayan. Lumingon si Lydia kay Kapitan at ang sagot niya ay hindi sermon, kundi katotohanang hindi kailanman kayang talunin ng galit. Dahil ang pagtulong, hindi pinipili ang may utang o wala. Dahil ang kabutihan, Kapitan, ay hindi transaksyon, kundi kusang loob. Hindi na nakasagot si Kapitan. Tila bumagsak ang lahat ng ingay. Pati ang nagbebenta ng isda, tumigil sa pagsigaw. Pati ang nag-iihaw ng isaw, hindi nakapihit.
At doon nangyari ang hindi inaasahan. Ang ikatlong butil ay biglang lumiwanag sa ere, mas maliwanag kaysa dati, at pumasok sa dibdib ni Lydia, saka dumalo kay Marco. Dumaloy ang init sa kanilang katawan, hindi lamang lunas, hindi lamang ginhawa, kundi lakas ng loob at kaliwanagan. At ang hangin sa paligid ay tila humuni, kinilabutan ng ilan, at biglang nag-iba ang amoy ng palengke mula sa usok at isda, naging amoy ng sariwang dahon at ulan. Napatingin ang lahat sa mag-asawa. May kakaibang liwanag sa kanilang mga mata, hindi mahiwaga, kundi mula sa puso. At nagsimula ng magbago ang ihip ng hangin sa baryo. Sa wakas, may nakalambot sa puso ni Kapitan Temyong. Ngunit ang tanong, ito ba'y magiging tuluyang pagbabago? O pansamantalang paglalabas ng sikat bago ang bagyo? Sapagkat ang gulong kumilos na at may susunod pang pagsubok na darating. Kinagabihan matapos ang kaganapan sa palengke, payapang nakaupo sina Marco at Lydia sa harap ng kanilang kubo, habang ang buwan ay tila isang mangkok ng gatas na nakabitin sa langit. Ramdam nila ang pagbabago, hindi lamang sa kanilang katawan, kundi sa timpla ng hangin sa baryo. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanila ay hindi na puro pangungutya. May mga napapadaan na ngayon sa kanilang kubo na may paggalang sa tingin. May ilan pang nag-aabot ng kaunting gulay o asin bilang simpleng pagtanaw ng utang na loob. Ngunit ang tahimik na gabi ay may kasamang kakaibang lamig. Hindi karaniwang hampas ng hangin, kundi isang presensyang tila nagmamasid, nag-aabang. Sa sagingan, sa ilalim ng anino ng malalapad na dahon, nakaupo sina Berto at Berta, parehong seryoso, nakatitig sa kalangitan. Ang kanilang mga pakpak, manipis, tulad ng hibla ng hamog, ay bahagyang nanginginig. Berto, nararamdaman mo ba? Bulong ni Berta, hindi maipinta ang pag-aalala sa muka. May paparating. Hindi ito tao. Hindi rin simpleng engkanto. Tumugon si Berto ng mababa ang tinig, halos parang dasal. Oo, ang hangin ay hindi na kumakanta. Tahimik ang lupa. Ibig sabihin, may nilalang na nagtatangkang pumasok sa sagingan. Isang puwersang hindi tagapagligtas, kundi sumisipsip ng sigla ng kalikasan. Tumikim si Berta, namuo ang luha sa gilid ng mata. Hindi pa handa ang mag-asawa sa ganitong panganib. Ngunit darating ito, handa man sila o hindi, sagot ni Berto. At marahil, ito ang tunay na pagsubok, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mismong baryo. Kinabukasan, bandang tanghali, dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa kubo nina Marco at Lydia, si Kapitan Temyong. Wala siyang kasama, walang tauhan, walang yabang sa tindig. Nakalugmok ang balikat niya at ang lakad niya ay mabagal, tila pagod, hindi sa trabaho, kundi sa pagod ng loob. Paglabas ni Marco, agad siyang yumuko ng bahagya bilang paggalang. Kapitan, magandang araw po. Hindi agad nagsalita si Temyong. Tumingin muna siya sa paligid ng sagingan, sa mga dahon na malusog, sa mga kumpol na may siglang hindi niya maipaliwanag, at sa hangin na tila may awit. Maaari ba akong umupo? Tanong ng kapitan, halos mahina. Agad na inalalayan siya ni Lydia at pinaupo sa bangkito. Hindi niya iyon akalaing darating ang araw na tutungo mismo sa kanila ang kapitan sa ganitong paraan. Kapitan, mahinahong sabi ni Lydia, salamat sa pagpunta. Napayuko si Temyong, malalim ang buntong hininga. Halos 1 minuto siyang tahimik bago muling nagsalita. May katotohanan sa sinabi ni Lola Sabel, panimula niya. Ang puso ko'y napuno ng yabang. Nakalimutan ko na noon
Ako man ay nangarap na mamuno upang tulungan ang mga tao. Pero sa takot na mawalan ng respeto, naging alipin ako ng sarili kong anino. Nagtama ang mga mata nila ni Marco. Nandoon ang isang uri ng lalaking bihirang makita. Isang pinunong marunong magpakumbaba. Kung maaari niyong tanggapin, patuloy ni Temyong, nagpapakumbaba ako at humihingi ako ng tawad. Nanatiling tahimik si Marco. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng sandaling ito. Sa wakas, ang unang pader sa pagitan nila at ng baryo ay nabasag. Kapitan, sagot ni Marco, matagal naming inasam ang araw na ito. Hindi dahil gusto naming manalo laban sa inyo, kundi dahil gusto naming maibalik ang katarungan sa baryo. Ngunit bago niya matapos, may malakas na sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Tulungan niyo kami! Nagtayuan silang tatlo. Mula sa bukid, papauwi ang ilang bata at kababaihan na tila takot na takot. Ang isa sa mga bata ay umiiyak ng malakas, habang ang isang babae ay namumutla, nagtatakip ng bibig. May higanteng paniki sa gubat, sigaw ng isa. Ang papansining malaki ang pakpak at pula ang mata. Sigaw ng isa pa. Lumapit ang lalaki, hingal at halos mabulol. Kinakain nito ang katas ng mga puno. Natuyo ang 3 tanim namin sa isang iglap. Napalitan ng kaba ang katahimikan. Si Kapitan Temyong ay tumayo, nanigas ang mga panga. Ano raw? Nilalang na sumisira sa mga tanim? Tumango ang lalaki. At papunta yata dito, narinig namin ang kakaibang tunog sa may sagingan. Napatingin si Marco at Lydia sa isa't isa at sa direksyon ng kanilang sagingan. Hindi iyon simpleng hayop. May kakaiba sa deskripsyon. Hindi nagtagal, mula sa hangin ay dumampi ang isang malamig na ihip na tila may dalang sigaw ng mga puno. At bigla, lumipad ang isang aninong napakalaki sa himpapawid, humahagibis sa taas ng mga dahon ng saging. Ang tunog ng kanyang pakpak ay parang galit na hangin na pumupunit sa gabi, kahit tanghaling tapat pa lamang. Ang mga tao ay napayuko, habang ang mga manok at aso ay nagsislupasay, nanginginig. Sa lilim ng anino nito, unti-unting nangingitim ang mga dahon ng saging, para bang sinisip-sip nito ang buhay ng kalikasan. Dumaan ang nilalang, ngunit nakita iyon ni Marco, Lydia at Kapitan mismo. Isang malaking nilalang na tila kalahating paniki, kalahating maligno, may pulang matang kumikislap at bibig na tila ngumingiti ng gutom. Sa taas ng punong saging, mula sa isang dahong kumikislot, lumitaw sina Berto at Berta. Seryoso, mahigpit ang hawak sa kanilang sisidlan. Berto, mangyak-ngyak na bulong ni Berta. Ito'y hindi ordinaryong hiwaga. Isa itong bangungot ng gubat, tagasip-sip ng likas na sigla ng lupa. Ang mga pananim, sabi ni Berto, ay malalanta. Ang sagingan ang unang tatamaan, habang papaalis ang nilalang at nagiiwan ng trail ng panlalanta, nanlumo ang ilang tao. Patay na tayo. Mauubos ang pagkain natin. Isang sumpa ito. Bakit nangyayari ito ngayon? At sa gitna ng kaguluhan, may isang boses sa loob ni Lydia, hindi ng duwende, hindi ng ibang nilalang, kundi ng kanyang sariling loob. Hindi aksidente ang pagsubok na ito. Ito ang dahilan kung bakit kami pinagaling. Para kami ang tumindig, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa buong baryo. Napatingin siya kay Marco at alam niyang nararamdaman din ito ng asawa. Hindi na sila mahihiya, hindi na sila magtatago. Ito ang pagkakataong patunayan na ang kabutihang kanilang pinili ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat. Kapitan, marahan ngunit matatag na sabi ni Lydia.
Hindi namin ito kayang harapin ng mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng bawat tao sa baryo. Tumingin ang kapitan sa kanya. Hindi na siya ang kaninang lalaking puno ng yabang. Ito'y isang pinunong muling nagising. Marco, Lydia, sabihin ninyo ang kailangan at gagawin natin. At sa unang pagkakataon, ang salita ng kapitan ay hindi utos, kundi panata. Sa liblib na baryong matagal nang binubulag ng pangungutya, pagkakanya-kanya at takotis ang pagkakaisa ang unang umusbong. Ngunit ang bangungot ng gubat ay hindi pa tapos. At ang sagingan na pinagkukunan ng kabuhayan, pag-asa at himala, ang unang lulusubin ng dilim. Kinagabihan, bago sumapit ang hating gabi, nababalot ng kakaibang katahimikan ang baryo. Hindi ito karaniwang katahimikan ng gabi. Ito'y tila paghinto ng hinga ng kalikasan. Walang kuliglig, walang huni ng palaka. Tanging ihip ng hangin ang maririnig, at sa bawat ihip ay may dalang bulong ng panganib. Sa gitna ng sagingan, nag-ipon ang iilang mamamayan kasunod ng panawagan ni Marco at Lydia, kasama si Kapitan Temyong. May mga dala ang ilan, hindi armas, kundi animoy panangga ng kanilang kabuhayan. Mga sulo, dahon ng saging, palayok, asin at ilang halaman. Naroon sina Tomas at Maring, ang magkapatid na mangingisda, si Aling Sion at ang kanyang anak, si Lola Sabel, maging ang batang si Toto. Ilan pa sa mga dating nanunuya ay napilitang sumama, hindi para tumulong, kundi dahil sa takot na baka sila ang sunod na lamunin ng nilalang. Sa gitna nila, nakatayo sina Berto at Berta, nakalutang sa ere, may hawak ang bawat isa ng sisidlang anahaw na kumikislap ng berde. Ito ang unang pagkakataong nakikita sila ng buong baryo at nanlumo ang ilan. Ang iba na may nagmano, natatakot at humahanga sa parehong pagkakataon. Mr. at Mrs. Duwende, kayo ba ang magliligtas sa amin? Nanginginig na tanong ng isang ale. Umiling si Berta. Hindi kami ang tagapagligtas. Tinutulungan lang namin ang mga may pusong handang magmahal, magpatawad at magsakripisyo. Kayo ang may kapangyarihan kapag nagkakaisa. Lumapit si Marco sa gitna, dala ang hawak na sulo. Samantala, si Lydia ay may dalang mangkok ng ginawang sabaw na may lagundi, luya, puso ng saging at pinagkahalo-halong halamang may bisa laban sa sakit at sumpa ng lupa. Itinuro ni Berta ang timpla, ngunit hindi niya ito ginawa gamit ang mahika, kundi gamit ang sariling kamay. Ito ang malaking kaibahan. Ang tunay na malasakit ay mas epektibo kaysa mahika. Lumipad si Berto at itinaas ang sisidlan ng anahaw. Makinig kayong lahat. Ang nilalang na nakita ninyo ay isang bangungot ng gubat. Hindi ito hayop. Isa itong engkantong dating tagapangalaga ng kagubatan. Ngunit nasaktan, niloko at tinanggihan ng tao. Sa sakit, naging halimaw. At ngayon, sinisipsip nito ang buhay ng kalikasan upang mabuhay. Naghahanap ito ng sigla ng lupa, dagdag ni Berta. Ang sagingan ang pinakamayabong dito, kaya iyon ang uunahin. Paano natin ito mapipigilan? Tanong ni Kapitan. Ngayon ay hindi bilang nagahari-harian, kundi bilang leader na handang makinig. Kailangan nating pagsamahin ang boses ng tao at boses ng kalikasan, sagot ni Berta. Ang mahika namin ay hindi sapat kung walang bayanihan. Tinuruan ni Berto ang mga tao ng kakaibang pagsasanib ng tradisyon at kalikasan. Ang mga lalaki, sinimulan ni Marco, sinundan ni Tomas at ng mga mangingisda, ay nagtayo ng bilog na sulo sa palibot ng sagingan. Hindi upang sunugin, kundi upang bigyan ng hangganan ang puwersa ng bangungot. Ang mga babae, pinamunuan ni Lydia, sinundan ni Aling Sion, Maring,
at maging ilang dating nanlalait ay pumwesto sa gitna, hawak ang dahon ng saging na binudburan ng asin at pinagkanilang dasal ng pasasalamat. Hindi panalangin ng takot, kundi pasasalamat sa kahit maliit na biyayang naranasan. Pinahawak ni Berta ang bawat bata ng maliit na piraso ng sanga ng saging at pinakanta sila ng awiting matagal nang ginagamit ng mga ninuno upang pawiin ang masamang espiritu ng pananim. Tubig, lupa, hangin at araw, pag-isahin ang aming sigaw. Kapalit ng isang mabuting dasal, ang dilim ay muling maglalahong banal. Mahina noong una, tila bulong lang, hanggang sa lumakas, kumapal at nag-uumalpas maging sa mga buntis na dahon. Habang kumakanta ang mga bata, umiikot sina Berto at Berta. Ibinubuhos ang liwanag mula sa sisidlan upang bumuo ng manipis na harang ng enerhiya. Kapag nagpakita na ang bangungot, babala ni Berto, "Huwag kayong umatungal sa takot dahil ang takot ang nagpapalakas dito. Sa halip, ilabas ninyo ang pag-asa." "Paano yon?" tanong ng isang binata, nanginginig pa. Ngumiti si Marco. "Hindi kailangan magsalita ng magaling. Wala tayong dapat ipakitang gilas. Ang kailangan lang, totoo." At dumating ang sandaling iyon. Nanginginig ang lupa, pumusyaw ang liwanag ng buwan, at mula sa dulo ng kagubatan, may dumating na anino malaki, mabigat, mapanglaw. Ang pakpak nito ay kasing haba ng 3 taong magkakatabi. Ang mata nitong pula ay tila naglalagablab sa galit, lungkot at gutom. Isang sigaw ang lumabas sa bibig nito. Hindi tunog ng hayop, hindi tunog ng tao, kundi sigaw ng isang nilalang na minsang minahalang tao, ngunit sinuklian ng kasakiman. May ilang tao ang napasigaw sa takot, ngunit agad na hinawakan ni Kapitan ang kanilang balikat. "Huwag matakot. Kasama natin sina Marco at Lydia. At tayo ang baryong ito, hindi tayo susuko." Ang dating mapangmatang kapitan, ngayoy pinunong handang magtanggol. Napahinto ang bangungot sa ere nang makita ang liwanag sa paligid. Nagngit-ngit ito, tila gustong sumpitin ang bilog at pasukin ang sagingan upang uubusin ang lakas nito. Sumigaw si Lydia, may hawak na mangkok ng sabaw. "Bangungot ng gubat, kung ikaw ay nilikha mula sa sakit, may pagaling pa." Nagiba ang hangin, parang nakinig ang nilalang, kahit isang iglap. Itinaas ni Marco ang sulo at lumapit sa harang. "Hindi namin alam ang sakit dinaanan mo. Pero kung ang kailangan mo ay maramdaman na hindi ka kinatatakutan, na may nagmamalasakit pa rin, narito kami." Maya-maya ay naramdaman ng mga tao ang malaking pagkislot ng lupa. Hindi lindol, kundi paglapag ng halimaw sa lupa. Itinakip ng mga bata ang kamay nila sa kanilang mata, ngunit hindi sila tumakbo. Hindi sila iniwan ng matatanda. At dito nagsimula ang pinagsamang mahika at bayanihan. Si Berto at Berta ay nagpakawala ng liwanag upang pahupain ang puot ng halimaw. Si Lydia ay nagabot ng mangkok ng sabaw. Itinapon sa hangin ang kaunting bahagi, at ang amoy nito ay umabot sa ilong ng bangungot. Ang mga tao ay naghawak kamay at inawit ang huling bahagi ng himig. Kung ang puso ay sugatan, liwanag ang magpapagaling. Sa isang yapak ng may pagmamahal, ang dilim ay unti-unting susuko sa liwanag. Ang bangungot ay napaurong ng hina at tumigil ang pulang apoy sa mata. Ngunit hindi basta magpapatalo ang dilim. Sa susunod na kabanata, isang pagpili ang kailangang gawin, hindi ng duwende, hindi ng kapitan, kundi nina Marco at Lydia. Pagpapatawad ba? O pagwawakas? At ang magiging desisyon nila ay magtatakda kung ang halimaw ay gagaling o mananatiling sumpa. Huminto ang oras sa sagingan. Nakahandusay ang bangungot ng gubat sa lupa, hindi patay, ngunit lalong naging marupok, tila naghihingalo hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa bigat ng alaala. Ang mga pakpak nito ay bagsak na parang tuyong dahon.
Ang pulang apoy sa mata nito ay kumupas, naging mapusyaw. May bakas ng pagkalito, sakit at pagod. Ang mga tao sa baryo ay nanatiling umiikot sa gilid, hawak kamay. Wala nang sigaw, wala nang galit. Tanging pag-aalala at pag-asa ang naroon. Si Lydia ang unang lumapit. Ang kaniyang mga hakbang ay dahan-dahan, hindi takot, kundi may paggalang na parang lumalapit sa isang taong lumuluha. Hawak niya ang mangkok ng natitirang sabaw. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mahinang pag-ungol ng nilalang. Hindi iyak ng halimaw, kundi ng isang nilikhang minsang nasaktan ng lubos. "Lydia," pigil ni Marco. Hawak ang braso niya. "Mapanganib." Tumingin si Lydia sa asawa. May ngiti, may luha, may tapang. "Marco, kung hindi tayo lalapit, paano natin malalaman kung kaya pang iligtas ang puso nito?" Hindi siya pinigilan ni Marco. Sa halip, huminga siya ng malalim at sumunod. 3 hakbang sa likuran ng asawa, handang saluhin siya kung sakali. Lumapit si Berta, naluluha at bumulong. "Mag-ingat ka. Ang huling bahagi ng sumpa ay maaaring kumapit sa iyo. At kung ikaw ay bibiguin ng takot, ikaw ang papalitan ng dilim." Ngunit sagot ni Lydia ay isang tanong na nagpatahimik maging sa hangin. Kung walang sasalo sa dilim, sino ang magdadala sa kaniya pabalik sa liwanag? Nailing si Berto, ngunit may paggalang. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Lumuhod si Lydia sa tabi ng bangungot. Wala nang naglakas loob na lumapit pa. Pati si Kapitan Temyong ay naghintay lamang, nakahawak sa balikat ni Maya upang hindi ito tumakbo. Dahan-dahang nilapit ni Lydia ang mangkok sa labi ng nilalang. Nanginig ang nilalang, parang may apoy na naglalaban sa loob nito. "Tikman mo," mahina ngunit mariing sabi ni Lydia. "Hindi ito gamot, kundi paalala na kahit gaano kalalim ang sugat, may nagmamalasakit pa rin." Inangat ng bangungot ang ulo. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, hindi ito umatungal, ito'y suminghot lamang. At nang malasahan ng ilong nito ang sabaw, nagbago ang hangin, nagkaroon ng amoy ng tahanan, parang alaala ng unang pagkalinga ng kalikasan. Mula sa kinatatayuan, hindi na nakatiis si Marco. Lumapit siya, lumuhod sa kabilang gilid, at marahang inilapat ang kamay sa pakpak ng nilalang. Naramdaman niya ang panginginig, ang kirot. Ang mga alaala ng nilalang ay dumaloy sa balat ni Marco. Mga punong pinutol, mga sapat hardin na nilason, mga engkantong nangakong babalik ngunit iniwan, at sa huli, isang magulang na engkanto, umiiyak habang sinasabi sa kanya, "Magtiis ka, anak. Balang araw, mamahalin ka rin ng tao." Ngunit hindi iyon dumating, hanggang sa naging galit ang lahat. Pumatak ang luha ni Marco. Niloko, kinalimutan, sinaktan, kaya ka nagalit. Napapikit ang bangungot para bang umamin. Tumingin si Lydia kay Marco. Hindi sapat ang sabaw. Kailangan ng isang bagay na hindi kayang gawin ng duwende, kundi ng tao lamang. "Alin?" tanong ni Marco. Tumayo si Lydia, humarap sa mga tao, at nagsalita ng malakas upang marinig ng buong baryo. Ang hiling ng nilalang na ito ay hindi kapangyarihan, kundi pagkilala. Hindi ito pinagkaitan ng pagkain, pinagkaitan ito ng pagmamahal. Kaya para gumaling, kailangan nating ibalik iyon. Nagkatinginan ang mga tao. May takot, may pagdududa, may hiya. Hanggang sa may kumilos. Si Kapitan Temyong. Lumapit siya, mabagal, may pag-aalinlangan, ngunit may tapang. Umupo siya sa tabi ng nilalang, sa unang pagkakataon sa buhay niya. Hindi bilang kapitan, kundi bilang isang tao. Kung ang sakit mo ay bunga ng pagkakalimot ng tao, bulong niya, hayaan mong ako ang unang magsabing, patawad. Sumunod si Lola Sabel, hawak ang tungkod
at marahan niyang hinaplos ang pakpak. Kung hindi ka minahal noon, ngayon minamahal ka namin. Sumama si Maring at Tomas. Hindi ka nag-iisa, si Aling Sion. Kung gutom ka sa malasakit, amin na ang una. At kahit nanginginig, lumapit si Toto. Hawak ang munting sanga ng saging. Ito, para sa'yo, para di ka na malungkot. Isa-isa, ang mga taga-baryo ay lumapit at nagbigay ng ilang salita. Hindi magagarbo, hindi perpekto, ngunit totoo. At sa bawat salitang patawad, salamat, hindi ka nag-iisa. Unti-unting nawala ang pulang kumot sa mata ng nilalang. Ang balat nitong dating parang uling ay nagkaroon ng bahid berde, parang lumalapit muli sa anyo nitong engkanto ng kalikasan. Ngunit may kulang pa. Naghihintay ang ikatlong bahagi, wika ni Berto. Ang huling sakripisyo. Tumingin ang lahat kay Marco at Lydia. Nagawa na namin ang lahat, sabi ni Marco. Ano pa ang kailangan? Ngunit hindi si Berto ang sumagot, kundi ang mismong bangunggot. Sa unang pagkakataon, sa boses na paos at halos pabulong. Dapat may mag-alay ng sarili upang maging tulay ko, pabalik. Nanginig ang mga tao. Ano ang ibig mong sabihin? Bulalas ni Kapitan. Tumugon si Berta, malungkot ang tinig. May isang taong kailangang ialay ang bahagi ng kanyang lakas ng loob sa nilalang upang gumaling ito. Hindi kamatayan, ngunit isang sugat sa kaluluwa na kailangang kayanin. Nilingon ng mga tao sina Marco at Lydia sapagkat alam nilang sino ang tinutukoy. Kapitan, hindi ko papayagan. Ngunit ngumiti si Marco, mapayapa, hindi takot. At kung kami ang pinili, handa kami. Pero bago pa siya makatayo, hinawakan ni Lydia ang kanyang kamay at umiling. Hindi ikaw. Nagulat si Marco. Lydia, hawak mo pa ang lakas ng katawan mo. Ngunit ako. Huminga siya ng malalim, may lungkot, may saya, may kapayapaan. Ako ang unang tinawag ng kalikasan. Ako ang unang nagbukas ng puso sa duwende. Ako ang unang naniwala na ang pagmamahal ay mas malakas kaysa hiwaga. Hahayaan mo ba akong gawin ang huling hakbang? Tumulo ang luha ni Marco, ngunit hindi niya pinigilan. Kung ito ang kapalaran mo, lalaban ako sa tabi mo. Tumango si Lydia at humarap sa nilalang. Wala siyang dala kundi ang kanyang puso. Sa paglapit niya, nagliwanag ang buong sagingan at ang hangin ay tila huminto. Sa sandaling iyon, isang tanong ang mabubuo. Hanggang saan aabot ang sakripisyo para sa paghilom ng sugatang nilalang? At kapag ginawa ni Lydia ang pag-aalay, magbabago ang buhay niya. Nang habang buhay, tahimik ang paligid nang humarap si Lydia sa bangungot ng gubat. Tanging ihip ng hangin, bahagyang pagkaluskos ng dahon, at ang marahang pag-ungol ng sugatang nilalang ang umuukit sa katahimikan. Maging ang buwan ay tila nagkubli sa ulap, parang inaantabayanan ang magiging kapalaran ng gabing iyon. Nakatayo si Lydia, payat, may mga linyang bakas ng hirap sa buhay. Ngunit ngayon ay may liwanag na nakadambana sa kanyang muka. Hindi siya mukhang mahina. Wala ni katiting na takot sa kanyang mga mata. Ang tanging nakikita doon ay pagmamahal. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Berta, halos pabulong at nanginginig ang boses. Hindi ito tanong ng pag-aalinlangan, kundi tanong ng isang nilalang na may natitirang pag-asa na sana'y may ibang paraan. Tumango si Lydia. Kung ito ang magpapalaya sa kanya, handa ako. Lumapit si Marco, pinigilan ang pag-iyak. Lydia, bago mo gawin to, gusto kong malaman mo, mahal kita. Wala akong pagsisisi sa buhay na pinagsaluhan natin. Kahit mahirap, kahit masakit. Ngumiti si Lydia, tinapik ang pisngi ng asawa at nagbiro ng mahina. Ha? Hindi mo ba ako pagsisisihan kahit madalang ang ulam natin? May luha man,
Pinilit niyang maging magaan ang huling sandali. Napatawa si Marco sa gitna ng pagluha. Kahit asin at lugaw lang araw-araw, basta ikaw ang kasama ko sapat na. Nagtagpo ang kanilang mga noo. Walang halik na kailangan sapagkat ang kanilang pag-ibig ay lampas na sa yakap o halik. Ito ay pag-ibig na nagsasakripisyo. Pumwesto si Lydia sa harap ng bangungot ng gubat at inilapat ang palad sa dibdib ng nilalang. Ang balat nito ay malamig, puno ng sigaw na hindi masabi. Ang mga mata nito ay tumingin sa kanya. Ngayon ay hindi pula, kundi malungkot na kulay abo, parang mga mata ng batang natakot maiwan. Makinig ka, marahang wika ni Lydia. Hindi lahat ng tao ay masama. May mga mananakit, may mang-iiwan, may manlalamang, pero mayroon ding magmamahal kahit walang kapalit. Unti-unting nagliyab ang berdeng liwanag mula sa palad ni Lydia. Kung kailangan mong humiram ng init upang matuto muling magmahal, kunin mo sa akin. Umuga ang hangin. Umangat ang mga dahon ng saging kahit walang hangin. Ang lupa ay tila huminga. Isang sinag mula sa puso ni Lydia ang dumaloy patungo sa nilalang. Hindi ito liwanag ng mahika kundi liwanag ng taong marunong magmahal kahit nasasaktan na. Sumigaw ang bangungot hindi sa sakit, kundi parang biglang naalala ang lahat ng pag-ibig na ipinagkait sa kanya. At sa sigaw na iyon, sumabay ang mahina ngunit masakit na daing ni Lydia. Napayuko si Marco, yakap ang sariling dibdib sapagkat ramdam niya ang paghihiwalay hindi ng katawan kundi ng isang piraso ng kaluluwa ng asawa niya. Ang ilaw ay tumagal ng ilang minuto, ngunit sa bawat tibok ay unti-unting nangihina si Lydia. Nanlambot ang kanyang tuhod, halos bumagsak, ngunit inalalayan siya ni Marco. Tama na, pakiusap ni Marco, nanginginig. Sapat na ang binigay mo, ngunit umiling si Lydia kahit halos wala ng boses. Kapag nagmamahal ka, hindi mo sinusukat kung sapat na. Ibinibigay mo hanggang sa gumaling ang sugatang puso. At sa huling sandali ng ilaw, lumabas ang isang mapusyaw na usok mula sa katawan ng bangungot tulad ng masamang alaala na kumakalas. Ang dating anyong halimaw nito ay nabasag. Bumalik sa anyo ng isang engkanto payat, maputla, may mga mata ng batang naghahanap ng tahanan. Lumuhod ang engkanto sa harap ni Lydia, umiiyak. Salamat. Salamat sa pagbabalik sa akin. At naglaho ito sa anyo ng luntiang alitaptap na lumipad patungo sa pusod ng kagubatan. Sa paglipad nito, ang mga tuyong tanim sa baryo ay bumalik ang sigla. Ang sagingan ay nagningning, parang bagong isinilang. Ngunit bumagsak si Lydia sa bisig ni Marco. Lydia! Sigaw ni Marco, halos punit ang boses niya. Hindi patay si Lydia ngunit ang kanyang dibdib ay mabigat. Ang kanyang hininga ay mabagal. May kapalitang bahagi ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Berta, luhaan. Nailigtas mo siya. Ngunit kapalit nito, isang bahagi ng iyong lakas at kaluluwa ang kinuha upang paghilumin ang kanya. Hindi ka mamamatay, pero hindi ka na magiging kagaya ng dati. Ngumiti si Lydia, mahina, halos paanas. Hindi ko kailangan maging katulad ng dati, basta't ang baryo ay natutong magmahal muli. Umagulgol si Marco at niyakap si Lydia sa dibdib niya, parang ayaw ng pakawalan. Ang mga taga-baryo ay umiiyak kasama si Kapitan Temyong na lumuhod sa paanan ni Lydia. Lydia, patawarin mo ako. Ikaw ang naging totoong pinuno ng baryong ito. Humawak si Lydia sa kamay niya, mahina ngunit may bigat. Hindi tayo kailangan ng pinuno na takot mawalan ng kapangyarihan, kundi pinunong handang magmahal. At doon tuluyang bumuhos ang luha ni Temyong at nangako sa harap ng lahat. Mula ngayon, pangangalagaan ko ang baryo hindi bilang amo, kundi bilang lingkod.
Makalipas ang ilang araw, ang baryo ay nagbago. Ang mga tao ay nagtutulungan sa pag-aalaga ng sagingan at lupang sinira ng nilalang. Maging ang dating mga nanunuya ay tumulong sa pagtatayo ng bagong kubo ni Marco at Lydia. Si Kapitan ay bumaba sa kanyang pedestal, natutong makinig at nagtatag ng araw ng pasasalamat sa bayanihan upang hindi makalimutan ang gabing iyon. Si Lydia ay hindi na kasing lakas tulad ng dati, madalas siyang mapagod. Ngunit sa bawat humihingi sa kanya ng payo, ng ngiti, ng aruga, may kakaibang liwanag sa mata niya. Para bang ang bahagi ng kalikasan ay nasa kanya na. At si Marco, mas minahal siya hindi dahil sa sakripisyong ginawa niya, kundi dahil sa kabutihang hindi nagtapos sa isang gabi lamang. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, bumulong si Marco kay Lydia. "Kung pwede ko lang kunin ang sakit mo." Ngumiti si Lydia at hinawakan ang kamay niya. "Huwag. Ang sakit na ito ang nagpapaalala sa akin na may pagmamahal akong ibinahagi at may pag-ibig na nagligtas." Niyakap siya ni Marco. Sa sagingan, sa itaas ng mga dahon, nakaupo sina Berto at Berta. Nakangiti, tahimik na nagbabantay. "Berto," bulong ni Berta, nakatanaw kay Lydia. "Hindi lahat ng bayani ay kailangang malakas. Minsan, ang pinakamahina ang may pinakamalakas na puso." Tugon ni Berto. At iyon ang puso ng totoong himala. At ang hangin ay dinala ang kanilang tinig sa buong baryo hanggang sa sumama ito sa himbing ng gabi. Wakas.